6 AM in the morning. Wala tayo ng LTO. Paparegister natin itong motor na to. Yung Ninja 400. Sheesh. Start na natin. Yan. Sorry mga kapitbahay. Napag-utusan na ako ni Mr. Bibotsoy. Start na natin. Let's go. Okay. Mabingay. Nakakaya. Sorry mga kapitbahay. Napag-utusan lang po ako. Utusan lang ako ni Mr. Bibotsoy. Makahabol pa tayo sa pasok mamaya. Pasok pa kasi ako eh. Nanghabol ako. Pasok pa ako ng alas 8. Gagi, late na. Late na naman ako. Mission. Kaya natin magpagas. Kaya pa naman yan. Ito bar pa oh. Mamaya balik naman tayo dito kasi kuha tayo ng insurance. Lakas! Buti na yan, nakakapanibago yung drive ko guys kasi sanay tayo sa sa motor natin, yung naked na CB150R. Medyo nakayuko tayo konti dito, pero hindi naman siya na sobrang yuko, sakto lang naman. Hindi naman nakakahalay. May i-review natin itong bike na to. Doon tayo pupunta mamaya. Grabe lakas. Hey. Grabe, parang nuhugot ka lang eh. Kakahugas ko lang nito nung linggo. Tapak na naman sa likabok.
way guys, yung Kawasaki Ninja 400 na to, naka ano pala to, naka Mr. Bibot sa kay Utol. So ayun guys, pinagkatiwala niya sa akin itong Ninja 400 niya. Kasi nasa ngayon sa ibang bansa. Ay, kakakuha lang niya nito. Siguro mga isang linggo na siguro sa kanya, hindi niya nagamit. Actually second hand to guys, kinuha niya, tapos bigla naman siyang pinapunta dun sa kanyang trabaho sa road. Medyo matagal-tagal ito doon, kaya muna yung nag-iwanan niya itong Ninja 400 niya. So tayo mag-aalaga nito. So let's go. Gawin natin. Pila natin yung fill natin. Ay, baka. Pila tayo ngayon sa pila. Basta na. Lakad kasi nakatulakad. Eh, ma'am, may tatanong po ako sigil po ako bakit. So hello guys. Tapos na tayo mag-emission. So uwi muna tayo sa bahay. Tapos diretso na tayo doon sa may ETO. Yan, so ang nabayaran natin doon sa may emission 350 lang. Saglit lang. Wala pa siguro mga 10 minutes. Pero siyempre pila tayo. Tayo dun sa ano na tawagin yung Cebuana. Tingnan natin kung magkano. Tala, uwi din tayo. Doon na lang din tayo kumuha. Saglit lang, hindi naman ano eh, hindi naman talagang mahaba yung pila. Tagal lang talaga tawagin kasi may mas pagdating natin dito may mas nauna pa sa atin. So yun lang, kailangan lang natin nagahan pag doon tayo sa emission pumunta sa GAP Emission Center. So napakamura yung ano nila, iba 400, 450. Sa agap mura lang sa ano ba siya, ayun guys, i-update ko kayo guys pag ano na tayo sa may ano, sa may insurance sa Cebuana. Here we go, dawi tayo sa Cebuana para kumuha tayo ng insurance. So tingnan natin kung magkano yung insurance sa Cebuana pag big bike. Daming tao. Hey, so ayun guys, dito tayo sa Cebuana. Right, pasok na tayo. So ayun guys, nakakuha na tayo ng insurance Cebuana. So nakuha natin ito.
300 315 yung bayaran natin. So ayun guys, diretso na tayo ng LTO para pagkatapos nun kaya pa nating duty kahit late. Init. Right. So balik na tayo doon sa LTO. Right. Yun, dito tayo. Yun oh. Tayo pwesto. Gusto natin yung malapit na tayo. So ayun guys, mamaya ulit. So dyan ka muna, ninja. Lagi, bukas pa pala yung bago. Init. So ayun, pasa natin tong papel na to. Sapit natin itong insurance saka yung smoke emission para next tatawagin tayo for inspection. So dyan din yung inspection namaya. So ayun guys, papasok na tayo sa loob. Bawal ang video doon. So update ko kayo mamaya. Right guys, inspection daw muna tayo kasi offline daw yung LTO. Saan natin ipapasa? Pasa natin dito. Kaliwat kanan, tingnan. Sila po. Kabila. Okay, no? Kusina. Parking na kayo, sir. Kusina. Pwedeng yun, no? Nagbal pabit na. Sige po. Yan. Saglit lang eh. Dalawa kanan lang eh. Kaya nga muna. So ayun guys, natapos na natin natapos na natin yung registration sa big bike ni Mr. Bibotsoy. Yan. So palabas na tayo ng LTO, kapunta natin ng parking. Napakabilis lang guys. Nagkaroon ng problema gawa nung yung bago nilang system ay nag-offline. Nagloloko daw yung server ng LTMS. Ginawa natin, may option daw na isa yung old system na gagamitin para mag-renewal, yung Stradcom. So yun, konti lang naman yung diferensya kasi naman na ma-hassle tayo. So ginawa natin yung luma nila na system. Pero yung print ng nila, medyo malaki pa. So
Nasa 400 plus lang naman yung ano, yung binayaran natin dito sa processing fee dito sa may LTO Imus branch. Yan, sa bagong branch nila. 400 plus lang. So, sa may ano natin, sa may insurance, si buwan na tayo nagpa-insurance. Ang binayaran naman natin doon is ano lang 350. So, mura na siya doon guys sa 350. Samantalang yung iba nasa 700, 500. Ayan, so nakatipid tayo dun sa insurance. And then, sa mismo commission naman guys, nakatipid din tayo dun kasi 350 lang din yung tawag dito. 350 lang din yung binayaran natin doon sa small commission para dito sa motor na to. So, ayun guys, total lang na bayaran natin dito, nagastos natin is umabot siya ng 1,128. Ayan. So dito, babalik na tayo babalik natin ng bahay. Then antayin na lang natin si George. Wala kasi siya dun nasa may niskaso sila. Sabi ko, punta na sila dito sa LTO. Sasamahan ko na lang siya. At kasuyin namin yung ano niya. Oh, init. At kasuyin namin yung transfer of ownership. Nililipat dun sa pangalan niya yung ano, yung motor niya. So, sana hindi pa tumalobat yung GoPro natin. Ayan. Grabe ginit. Saan? Palabas na tayo sa LTO. Guys, uwi muna tayo. Init. Go na, let's go, let's go. Balik na tayo sa bahay. Grabing traffic men. Grabe pala init. Okay, muna kayo. Okay natin to. Guys, first impression ko dito sa bike na to, una, lakas agad. Oh, matik naman talaga yun so, lakas agad sa 400cc. Enough, okay lang yung ano niya, pero naman talaga pero siguro sabi ko lang siya na malakas agad. So sanay ako sa motor ko, sige ko 50R, sobrang tipid niya sa gas. So yung ginagamit ko sa daily papuntang office sa kabahay. So nakakonsumo ko lang sa gas ko na yun. Imos guys, Imos hanggang Imos hanggang San Juan. Siguro nasa 150 pesos, nasa 100. Makakauwi pa ako nun. Ganun siya. So ito, na-try ko ginamit ito nung hinirap ko siya. Expressway pa yung way ko. Nagpagas ako ng 200. So same yung same na office, trabaho, anuan, tapos bahay sa Imus. So nagpagas ako ng 200. Parang nakasakto lang na ubos ulit yung yung 200 na pinagas natin. Siguro malakas sa gas kasi 400cc, tapos pa siya, open pipe. Then dito sa bike na to, power niya malakas. Talagang mararamdaman mo talaga yung yung mararamdaman mo talaga na may ganito, may hataw, may sipasa yan, may hataw. Meron talaga siyang sipa, meron talaga siyang na hihinahin yan kailangan pagka hindi kayo sanay na nagkaroon kayo ng
power talaga, oo. Tapos yung pinaka ano ko dito, yung hunting position niya, yun pinaka nagustuhan ko dito. Sa sports bike siya. Sa riding position niya is ano lang, sakto lang din. Hindi naman talaga sobrang yuko ka, pero hindi siya na ano, hindi ka na ngangalay yung kamay at nakayuko kayo hapon. Tapos yung ano, sa nararamdaman mo talaga yung init ng ano eh, init ng makina dito sa part na to, sa pinaka pinti. Nararamdaman nyo talaga guys. Then hindi naman siya ano eh, hindi naman siya talagang nakangalay. Ito lang din. Tapos ang laki ng ano niya guys, ang laki niya dito. Kasi dito laki talaga niya. Nararamdaman mo talaga na ano eh, parang nakasakay ka doon sa big bike talaga yun na saka ano po ba, ito yung ano niya, side mirror, napapansin ko kahit na anong tawag dito sa ano kasi guys eh, sa mga side mirror na nakakalagay sa mga standard bike, hindi pa dito nakalagay yan sa manibela. So tayo kasi medyo sanay tayo na gumamit ng side mirror. Dito muna tayo dito. Dito yung side mirror niya, malawak pa rin yung ano niya, yung view, yung ano niya, yung view angle niya dito, talagang walang blind spot. Pinakamaganda lang dito guys is expressway legal siya. So pwede mo siya ipasok sa expressway, sa NLEX, SLEX, ayan. So magagamit mo siya. At kung gusto niyo mag-upgrade guys ng mga higher cc, 400cc, pwede na to guys, kasi gawa nung medyo mura siya. Hindi na ako sure kung magkano yung ano price ng mga brand new nito, pero nakita ko sa marketplace nasa 200 plus ang price nito, nasa 200 something, nasa 215, 220, nasa 230, depende sa itsura ng bike. So ayun, isipin nyo, meron na kayong 400cc na ganito, inline 2. Talagang magagamit siya guys pag tulad yan sa akin. Doon ako nagtatrabaho sa may San Juan, so may option ako na pwede kong dumaan sa may expressway kung ayaw ko na matraffic. Yun, malaking advantage yun guys pagka yun ang yung gagawin natin. Kung mag-upgrade ako ng motor, siguro guys, mag-upgrade ng motor, yung rin siguro bibilhin ko pagka sakaling magkakaroon man tayo ng ng opportunity na na makakabili nitong motor na to. Yun lang naman yung impression ko dito. So medyo magaan naman siya, hindi naman siya ganong kabigatan, kaya naman siya i-drive, hindi naman siya mahirap i-singit-singit. Kung sanay kayo guys kung sanay kayo magsingit sa may traffic. Pero alalay lang kayo pag katulad yan, kung bago nyo palang nagamit, alalay lang talaga kayo. So ayun, ito yung ginawa namin. Ginawa namin ni George, pinalitan namin itong muffler niya. So in order din ito ni nagre-record pa kaya to. So nagre-record pa, may battery pa. So yun, ginawa namin ni George, pinalitan namin yung pipe niya. Dating nakalagay dito is Orion, medyo maingay siya, nakakayad sa kapitbahay mo dito, kaya sobrang bulahaw talaga. Then ginawa namin, yan, naglagay tayo nito. Order din to ni Utol kay order niya rin sa Shopee. Ayan, pinag-orderan niya ng mga accessories sa adik ito, naglagay kami nito. Yung umigas-gas na nga ano tawag dito, paddock stand. Hindi ko alam, basta lagayan ng paddock stand Then ito, Ninja, nakalagay din na Ninja. Ayan, nakalagay din na Ninja. Tapos ito, nakalagay dito Ninja rin, Ninja 400. So dalawa yung tornilyo niyan. Yung tornilyo na yun na isa dito sa loob. So kung bibili kayo na ito, madali lang din ikabit. Ayan, saktong higpit lang para hindi kayo para hindi mahulog.
So ano pa ba? Ayun, doon sa harapan may ano din. Meron ding ganito. May may adjacent din dito na pong paigpit to. Ayan. So ayun guys, ganda nito. Kahit kung ako may pera ako, ito rin bibiliin ko eh. Pang ano ko lang. Pang kunwari, pupunta ako ng Maynila na nagmamadali ako. Tapos magagamit ako ng expressway. So ito yung talaga yung pinaka the best para gamitin kung talagang gusto mo magmotor. Kasi makakadaan ka na ng expressway. So ayun guys, siguro punta na tayo sa bahay, uwi na tayo kasi mainit na. Yun lang naman yung ano ko. Yun lang naman yung ano ko dyan, yung first impression ko. Yan. So naka ano na siya, Yoshimura. Yoshimurahan. Ito yung tunog niya. Yan. 2 cylinder eh. Hindi naman siya ano eh, hindi naman siya 4 cylinder, kaya ganyan yung tunog niya. So ayan, sound check niya. So yun guys, uwi na tayo. Mamaya na lang ulit tayo mag-vlog pagka dumating na si George. I-vlog natin yung ano niya, na-click niya na ano, version 2. So ayun, pauwi na tayo sa bahay.